Si President Bongbong Marcos may mental disorder? Paranoid nga ba siya? At nadidepress na dahil sa kanyang paggamit ng bawal na gamot? At meron bang napipintong pagdanak ng dugo sa Davao City? Gusto ko pong i-share sa inyo itong videong ginawa ko tungkol po dito sa mga pahayag ni Ka Eric Celis at ni Dr. Lorraine Badoy, at kayo na ang humusga kung may katotohanan ba itong kanilang mga sinasabi at sino kaya ang lumalabas na may tama sa utak. Panoorin po natin ito. Ay nako, itong mga taong kalaban ng gobyerno, lalo na yung mga anti-Bongbong Marcos, hindi po talaga titigil sa paninira sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Kung makapagsalita, akala mo sila ang may alam ng lahat ng solusyon sa problema ng bansa. Yung akala nila, dapat sila ang masunod. Lahat ng isipin nila, lahat ng isuggest nila, lahat ng gusto nilang mangyari, dapat sundin ng gobyerno. Dapat yumuko sa kanila si President Bongbong Marcos. At kung hindi, nako, walang tigil na paninira at pagbatikos ang gagawin. Yan po ngayon ang ginagawa ng kampo ni ex-President Rodrigo Duterte at ng kanyang mga alipores. Lalo na po itong mga taga-SMNI. Tuloy-tuloy ang kanilang pagbabanta, ang kanilang pag-aakusa, ang kanilang paninira, at ang kagustuhan nilang maghari-harian. Halimbawa na po itong statement ni Ka Eric Celis at ni Dr. Lorraine Badoy. Ito yung mga tao, akala mo napaka-perfect. Akala mo lahat ng suggestion nila ay tama. Na akala mo sila talaga ang nakakaalam. Yung bang sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng presidente sa Pilipinas. Kung hindi susundin ng presidente, naku, without ka, President Bongbong Marcos, hindi ka titigilan ng mga to. Ima-mind condition nila ang taong bayan na isa kang masamang presidente, na ikaw ay arrogante, na ikaw ay abusado, lalo na at ikaw ay adik. Basahin ko po itong sinabi ni Ka Eric, ha? Sabi po niya, Mr. Marcos, hindi po lahat ng panahon ay swerte. Ang pang-aabuso mo, nakakalusot. Ang kapulisan po ninyo ngayon ay nasasalang sa isang panahon na sinusukat kung sila ba ay mapagkakatiwalaan pa bilang protektor ng mamamayan, ng batas at ng katarungan. Huwag po ninyong ipilit na padanakin ang dugo sa Davao City. Huwag po, Mr. Marcos. May himig na pagbabanta si Ka Eric. Naku, Eric Celis, tapos na ang paghahari-harian ng mga Duterte. Tapos na ang termino ni ex-President Rodrigo Duterte. Iba na ang presidente ngayon. Tanggapin nyo o hindi, si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas. Hindi kayo, hindi ang mga Duterte ang may-ari ng Davao. Ang Davao ay parte ng Pilipinas. At kung may nakikitang mali ang gobyerno sa Davao, kikilos po yan para ayusin. Kaya huwag mong idaan sa pananakot. At gusto mo pang i-mind condition ang mga tao na ang mga kapulisan natin ay hindi na papagkakatiwalaan. Sabi mo, Mr. Marcos, hindi po lahat ng panahon ay swerte. Tama yan. Tapos na ang swerte ng mga Duterte, Ka Eric. Yan ang dapat nyong pakatandaan at yan ang isaksak ninyo sa mga utak ninyo. Iba na po ang presidente ngayon. Hindi na po masusunod ang dating presidente. Dahil tapos na ang termino ni ex-President Rodrigo Duterte, ang presidente natin si Bongbong Marcos, at ayaw nyo man o hindi, kahit na anong gawin yung paninira at pagmamind condition, si Bongbong Marcos ang presidente natin. At kailangan yung sumunod sa presidente ng Pilipinas. At ano itong sinasabi mong pang-aabuso? Kayo, may nakikitang pang-aabuso? Eh bakit ang majority ng taong bayan walang nakikitang pang-aabuso? Kayo ang umaabuso na ang akala ninyo, tau-tauhan ninyo si President Bongbong Marcos na kailangan siya ay maging sunod-sunuran sa inyo dyan sa mga taga-Davao at kung ano ang gusto nyo mangyari ay dapat tanggapin na lang niya. Kahit na may nakikita ng mali ang gobyerno sa Davao, hindi dapat sila kumilos dahil merong ibang nagpapalakad at may hawak ng Davao. Yung ba ang gusto nyo mangyari? Hindi po kayo ang masusunod. Kung ganyan din lang, sana tumakbo kayong presidente. At huwag mong ikondisyon ang isipan ng tao na may mga nagaganap na pang-aabuso. Baka hindi sa termino ni President Bongbong Marcos at sinasabi mo, hindi nyo na mauuto ang majority ng taong bayan. Gising na kami.
Dati nga, bilib na bilib ako sa inyo ni Lorraine Badoy eh. Yung pala, hindi lang nasunod yung mga gusto ninyo, grabe na kayo kung maka-atake sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Yung bang akala ninyo, mas matalino pa kayo kay President Bongbong, na mas alam nyo pa kung ano ang dapat gawin sa bansa natin, na kayang-kaya nyo solusyonan kung ano ang mga problema ng bayan. Kaya kung ganyan ang pag-iisip nyo, huwag nyong idamay ang buong Pilipinas dahil alam namin ang totoong nangyayari. Hindi nyo na kami makukuha sa pagmamind condition nyo. Pero kung sa tingin nyo may pang-aabuso, well, so be it. Ganyan talaga eh. Demokrasya tayo eh. Pero may mapapaniwala ba kayo? Meron siyempre yung mga kapanalig ninyo. Yung mga naniniwala sa mga ipinakakalat yung fake news. Magtatanong ka kung ang ating kapulisan ba ay mapagkakatiwalaan pa bilang protektor ng mamamayan, ng batas at ng katarungan? Bakit kailangan palitan ang ibang mga kapulisan dyan sa Davao? Hindi kaya may nakikita ang gobyerno natin? Kasi kung wala silang nakikita kahit na anong bahid ng katiwalian, hindi mag-aalis, hindi maglilipat ang gobyerno ng mga pulis sa Davao. At itong pagbabanta mo, huwag po ninyong ipilit na padanakin ang dugo sa Davao City. Huwag po, Mr. Marcos. Nananakot ka, Mr. Celis? Tinatakot mo ang presidente ng Pilipinas? Tinatakot mo ang gobyerno? At tinatakot mo ang mamamayang Pilipino? Kayo ang umaabuso sa pag-aakala ninyo na makukuha nyo lahat na kagustuhan ninyo. Pues, ibahin nyo po si President Bongbong Marcos. Magkaiba po sila ng style ni ex-President Duterte. Pabayaan nyo ang presidente namin kasi halatang ayaw nyo kay President Bongbong Marcos na para sa inyo, hindi siya ang presidente. Ang tawag mo nga, Mr. Marcos lang di ba? Wala po kayong magagawa kundi ang pabayaan ang ating presidente na siya ang magpalakad sa Pilipinas. Hindi kayo ang masusunod. Lalo na kung may nakikitang kailangan baguhin ang gobyerno. Lalo na po dyan sa Davao. Kaya huwag ka mananakot na dadanak ang dugo sa Davao. Tama na ang pananakot ninyo. Tama na ang pagbabanta ninyo. Wala kayong mahihita dyan dahil walang mangyayari sa mga banta ninyo. Siyempre, kung may pahayag si Ka Eric, may pahayag din si Dr. Badoy. Sabi po ni Badoy, as a doctor, I am really worried about the mental condition of this president. The kind of decision-making skills that he has is compatible with what we have heard about his substance abuse disorder. This is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision-making, and your perspective of things. It makes you paranoid, makes you depressed. What is going on in our country today is already abysmal. It is like a nightmare. The commander-in-chief is abusive, arrogant, incompetent, and doesn't have any respect for them or the police. Yan po ang sabi ni Dr. Lorraine Badoy. Sabi ko sa inyo, itong dalawang ito akala mo mga superior ang mga pag-uutak. Sabi ni Badoy, as a doctor, siyempre, doktor nga naman siya, I am really worried about the mental condition of this president. Tingnan nyo nga ang presidente natin. Ano ang ikawo-worry ninyo sa mental condition ng presidente natin? Baka naman ibang tao ang pinatutungkulan nitong si Badoy. Sabi pa niya, the kind of decision-making skills that he has is compatible with what we have heard about his substance abuse disorder. What you have heard. Take note po natin na sinabi ni Badoy, the kind of decision-making skills that he has is compatible with what we have heard about his substance abuse disorder. What we have heard. Ibig sabihin, kung ano lang ang narinig nila tungkol sa pagiging addict daw ni Bongbong Marcos. What we have heard. Hindi yung what we have seen. Hindi napatunayan. Dahil hanggang ngayon, mula pa nung inumpisahan ito ni ex-President Duterte, yan tungkol sa cocaine user ni President Bongbong Marcos, 2 taon na. Nagyabang pa sila na may polvoron video. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang pag-i-edit. Wala silang maipakita. So, ang sabi ni Badoy, what we have heard. So, ibig sabihin, chismis lang, marites lang yung naririnig natin na ang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, particularly cocaine. Kasi what we have heard, Dr. Badoy, hindi yung what we have seen, hindi yung napatunayan
na talagang gumagamit si President Bongbong Marcos. So wag niyong linlangin ang taong bayan. At least galing sa'yo what we have heard. So ibig sabihin ulit, marites lang, chismis lang, at wala pang napapatunayan after 2 years niyong pinipilit na gumagamit si President Bongbong Marcos ng cocaine. Marites lang. Wala pang napapatunayan hanggang ngayon. Sabi pa niya, this is what a chronic substance abuse disorder does. Yun daw ang ginagawa ng pagiging addict. It impairs your judgment, your decision making, your perspective of things. It makes you paranoid, makes you depressed. Unang-una, nakikita niyo bang depressed ang ating presidente? Kahit na napakarami niyang ginagawang trabaho, halos wala na siyang pahinga para mabigyan ng solusyon ang lahat ng problema ng bansa. Hindi po ganun kadaling maging presidente. Itong si Badoy, itong si Ka Eric Celis, akala nila isang click lang, tapos lahat ng problema ng bansa. Aba, kayo ang magpresidente. Pero, nakikita nyo bang depressed looking ating presidente? Hindi. Mukhang pagod? Yes, sa dami ng problema. Ikaw ba naman ang sandamakmak na problema ang kakaharapin? Hindi ka ba naman malulungkot sometimes? Dahil gusto mong mabigyan kagad ng solusyon ng lahat, pero alam mo na hindi isang click, tapos ang problema. So, depressed looking ba ang ating presidente? Mukhang hindi naman. Mukhang paranoid daw. Again, mukha bang paranoid si President Bongbong Marcos? Ang paranoid, hindi na makapag-perform ng kanyang trabaho. Hindi siya papalakpakan sa buong mundo. Hindi tataas ang tingin sa kanya ng mga world leaders kung paranoid ang ating presidente. Hindi siya makakapag-deliver ng kanyang mga makabuluhan mga speeches kung paranoid na ang presidente natin. Kasi kung paranoid ka, abay, weng-weng ka na. Kung ano-ano na lang iniisip mo, kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. It impairs daw your judgment, your decision-making, and your perspective of things. Nai-impair ba yung judgment ng ating presidente? Nakita nyo lahat ng ginawa niya? Nakikita ba natin na iba-iba na ang judgment ni President Bongbong Marcos? Kung nag-iiba at kung ano-ano na lang ang judgment ng ating presidente, hindi kaya mahalata ng mga taga-ibang bansa, lalo na yung mga world leaders? Di syempre mapapansin nila yan. Sasabihin nila, naku, weng-weng na yata yung presidente ng Pilipinas, kung ano-ano na lang desisyon ang ginagawa, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Pero hindi po. Napakataas po ng tingin ng mga world leaders natin sa ating presidente. Yung daw kanya mga decision making na apektuhan na. Bakit? Porque hindi nasusunod yung gusto ninyo? Porque salungat sa inyong mga iniisip at kagustuhan? Porque hindi kayo sinusunod ng ating presidente? Sasabihin ninyo na naaapektuhan na ang kanyang decision making at ang kanyang perspective of things? Kasi dyan sa Davao, iba ang perspective of things ninyo. Kayong nandyan sa SMNI, iba yung perspective of things ninyo. Ang gusto nyo, sundin kayo ni President Bongbong Marcos. Again, kayo ba ang presidente? At bakit kayo ang susundin ng presidente natin? At porque hindi masunod ang kagustuhan ninyo, ito na magpapakalat na kayo ng ganitong mga balita na naaapektuhan na ang utak ng ating presidente dahil sa kanyang paggamit ng cocaine. Pero ang sabi ni Badoy, what we have heard. Kung ano lang daw ang ating narinig tungkol sa paggamit ni Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na mga substance. Chismis lang, marites lang, walang napatunayan. And yet, para sa kanila, naapektuhan na daw ang decision-making, ang perspective of things, nagiging paranoid na daw, nagiging depressed na daw. Ang isang taong depressed, hindi na po makakapag-function ng mabuti. Makikita at makikita natin ang magiging epekto kung ang presidente natin ay gumagamit ng cocaine. Sabi pa ni Badoy, what's going on in our country today is already abysmal. It is like a nightmare. Talaga? Nightmare? Bangungot? Binabangungot na tayo? Or kayo ang binabangungot dahil hindi masunod lahat ng gusto ninyo? Kayo ang binabangungot kasi naglalabasan na ang mga anomalya during the last administration. Hindi po binabangungot ang majority ng taong bayan dahil nakikita namin ang kabutihan ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos sa ating bansa. Unfortunately, hindi umaayon sa inyo kaya kailangan nyo magpakalat ng ganito. Sasabihin mo pa, the commander-in-chief is abusive, arrogant, incompetent. Ha? Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Badoy? Asa ng pagiging abusive ng ating presidente? Asa ng pagiging arrogante ni Bongbong Marcos? Arrogante yan?
Hindi nga kayo pinapatulan kahit na anong pagbabatikos ang ginagawa ninyo. Abusive? Abusado? Saan banda? Wala kaming nakikitang abusado si President Bongbong Marcos. Pinababayaan lang nga kayo kung anong gusto nyong idakdak. Pero hindi naman pwedeng pabayaan niya kung anong gusto nyong mangyari, siyang masusunod. Hindi po pwede yun. Kapag ginawa niya yan, siya ang incompetent dahil yumuko siya sa kagustuhan ninyo. Pues, hindi po mangyayari yun. Dahil again, sasabihin ko, tapos na po ang paghari-harian ni ex-President Rodrigo Duterte at iba na po ang hari ng Pilipinas, ang Presidenteng Bongbong Marcos, whether you like it or not. At ang panghuli mo, doesn't have any respect for the police? Dahil ba sa may napalitan mga police dyan sa Davao? Dahil ba sa may mga na-relieve sa kanilang mga posisyon? Sasabihin mo kagad, doesn't have the respect for our police? Ang gusto nyo nga kasi, kayo ang maghari-harian sa Davao. Dapat meron kayong sariling presidente sa Davao. Hindi nyo dapat sundin si President Bongbong Marcos. Nagkakamali kayo. Hindi po mangyayari yan. Not in a million years. Hanggat si President Bongbong Marcos ang nakaupong presidente, hindi masusunod ang kagustuhan ninyo. Lalo na kung nakikita ng gobyerno na may dapat ayusin sa Davao. Huwag nyo naman i-single out ang Davao na akala mo hindi parte ng Pilipinas ang Davao. Kung ang ibang lugar sa Pilipinas ay dapat sumunod sa presidente natin. Kaya nga tayo may presidente. Siya ang captain of the ship. Wala nang iba. Huwag naman yung porke hindi nasunod yung gusto ninyo, para kayong mga crybabies. Kung gusto ninyong mag-mind condition, kayo-kayo na lang. Dahil hindi nyo mauuto ang majority ng taong bayan na naniniwala sa pamamalakad ng ating presidente. Nakikita namin kung gaano magtrabaho si President Bongbong Marcos. Hindi ganun kadali magpalakad ng bansa. Hindi siya perpekto, pero as much as possible, ginagawa niya lahat. Hinahanapan ng solusyon ang mga problema ng bayan. Kayo, anong ginagawa nyo? Dumadagdag kayo sa problema ng bayan. Imbis na makiisa kayo, ang gusto ninyo ay magkagulo tayo. At yan ang totoo. Aminin nyo man o hindi, nakikita namin na ang gusto ninyo ay guluhin ang Pilipinas. Kasi nga naman, kung magulo ang Pilipinas, lalabas na mahina ang ating presidente. Yun ang gusto nyong ipakita sa taong bayan. Kaya walang habas, walang tigil ang inyong paninira. Walang tigil ang pag-mind condition nyo sa taong bayan na ang ating presidente ay mahina. Tulad nga ng sinabi ni ex-President Duterte, Bongbong Marcos is a weak leader. Pero ngayon, napatunayan kasi na itong weak leader na to is stronger than ex-President Rodrigo Duterte. Kaya nga lahat na ng paraan ginawa ninyo para ibagsak si Bongbong Marcos. Nagtagumpay ba kayo? Kung ano-anong ginagawa ninyong pagbabanta, may pasumpa-sumpa pa, lahat ng klaseng banat, minura-mura nyo na, walang tigil kayo ng kakarali na akala ninyo makukuha nyo ang simpatya ng taong bayan. Nagtagumpay ba kayo? Hindi. Dahil kung kayo ay papanigan ng taong bayan, 1, 2, 3 rally pa lang, nasa sa inyo na ang panig ng taong bayan. Nakailang rally na ba itong maisog na to? Bukod sa Pilipinas, meron pa kayo sa abroad. Nagtagumpay ba kayo? Bakit hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupong presidente? Well, ganun talaga. Kung ayaw niyong tumigil, hindi rin naman titigil ang mga supporters at mga tagapagtanggol ng ating gobyerno at ni President Bongbong Marcos para kontrahin ang pagmamind condition nyo sa taong bayan, ang pagpapalaganap nyo ng fake news. Natural, kung kayo may karapatan para siraan ang gobyerno natin, karapatan din namin na protektahan at ipagtanggol ang presidente natin at ang gobyerno natin. Kaya kahit na anong paninira nyo kay President Bongbong Marcos, hindi po kayo magtatagumpay. Kahit na anong pagbabanta at pagsusumpa ninyong mga taga-SMNI sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos, hindi kayo magtatagumpay. Dahil kayo ay maliit na parte lang sa mga dinanas ng mga Marcoses. Sabi nga dito, nakasurvive sa mga paninira nung panahon ng kampanya. Patuloy na nagsusurvive sa destabilization efforts ngayong presidente na. Sa tingin ninyo, may powang sa Pilipinas ang ginagawa nyo? Nakikita po ng taong bayan na wala na kayong ginawa kundi ang siraan ang gobyernong ito at nakikita namin kung bakit nyo ginagawa yan. Dahil meron kayong gustong iyupong presidente. Kaya gusto nyong siraan at patalsikin si President Bongbong Marcos
dahil iba ang gusto nyong mamuno. Akala nyo ba hindi nakikita ng taong bayan yan? So as long na mayroong mga taong tulad nyo na hindi titigil siraan ang ating gobyerno, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos, hindi rin po titigil ang mga tagapagtanggol ng ating gobyerno at tagapagtanggol ng ating presidente. Ayan, kayo na po ang humusga. May katotohanan ba itong mga ipinaparatang ni Lorraine Badoy? At magkakaroon nga kaya ng pagdanak ng dugo sa Davao City tulad ng sinasabi ni Eric Celis? O ang mga pahayag ba nila ay parte ng patuloy na destabilisasyon sa ating gobyerno at ang kanilang balak na ibagsak si President Bongbong Marcos? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.